Paumanhin, paumanhin. Mahal kong Yun, halika rito. Wenyan, ilang araw ka na? Saan ka ba talaga pumupunta? Kasama ko ang pangalawang binata, nagugustuhan niya ako. Ano? Wenyan, hindi mo ba nakita ang nangyari 3 buwan ang nakalipas? Yung babae na sinalayas ni Mrs. Huwag kang mag-alala, tanggal lang yun, hindi napansin ni Amo. Kung napansin siya ni Amo, wala na yang matanda at tangang misis na yan. Yun ko, tulungan mo ako ng isang araw pa. 6 na, ngayong gabi, siguradong mapapasuko ko si second young master. Pero nag-aalala ako para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Inga, kapag nag-duty ka ng gabi, isuot mo itong belo, huwag kang makita. At ito, ibibigay ko sa iyo ang jedi na ito bilang pasasalamat. Mahal yan, kunin montag. Alis na ako. Jiang second young master, Miss na Miss Kita. Kumusta na kaya ang sugat niya? Wow, ang ganda. Okay ka lang. May dala akong gamot mula sa klinik, halika. Sabi ng doktor, ito ang pinakamabisang gamot. Pero mayroon lang itong side effect. Side effect. Hindi ko alam, basta gumaling ka lang. Bakit mo ako binigyan ng gamot? Hindi ka ba natatakot na baka masamang tao ako? Alam ko kung sino ka. Isa ka na naman bang babaeng nagpapanggap para lang malapit sa akin? Maraming patakaran ang Giant family. Maliban sa amo at mga tauhan na may duty. Hindi pinapayagan ang sinuman na pumasok. Pero ikaw, nakakapagpagaling ka sa likod bahay, kaya sigurado, ikaw ay guardian ng Giant family. Tangang bata. Hindi ako tanga, matalino ako. Kung matalino ka, hindi ka sasama sa isang guardia. Gwapo ka kasi, gusto ko. Ano nang nangyari sa iyo? Ito ba yung side effect na sinasabi mo? Maliit na gwardiya, huwag mo akong takutin. Ano nang gagawin mo? Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Pangit na gwardiya kung hindi mo ako pananagutan. Papatayin kita. Nakakatuwang bata. Second young master. Kailan tayo magpapakasal? Magpapakasal? Katulong. Young Master. Sa tingin mo, bagay ba tayo? Ngayon, hindi mo na ako kilala. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Amo? Sige, ay sambong mo. Dapat alam mo na, ang katulong ay nanunukso sa binata. Itapon siya at ipagbili, huwag mo na siyang makita sa kabisera. Ano ang kapalit? Ang manok ay manok lang. Hindi makakalipat sa sanga.
Ipag-utos, tipunin ang lahat ng katulong ng pamilya Jiang. Gusto kong hanapin ang babaeng iyon kagabi. At pakasalan siya. Siya ang panganay na binata. Hindi ito ang yada na ibinigay ka o kay Song Yun kahapon? Oy, narinig nice ba? Kagabi, 2 tao mula sa pamilya Jiang. Sa abandonadong maliit na bakuran. Narinig ko na pinakamalaking bawal ito sa pamilya Jiang. Ngayon, tinipon tayo, hindi kaya dahil dito. Wenyan, parang may nagawa akong mali. Huwag kang matakot, magkaibigan tayo, tutulungan kita. Dumating na ang misis. Tigilan nyo ang ingay. Ang lakas ng loob nyo, kakapasok lang sa pamilya Jiang, ay hindi mapigilan ang kalibugan. Naglakas loob pa kayong gumawa ng kahalayan sa abandonadong bakuran. Sabihin Montag. Sino ang katulong na nagduty kagabi? Wenyan, ano ang gagawin ko? Mamamatay kaya ako? Nasira ako ng maliit na gwardiya na iyon. Kuvat iya? Mukhang hindi alam ni Song Yun na ang lalaki kagabi ay ang panganay na binata. Ayaw pang aminin, mukhang gusto mong isama ang lahat ng katulong sa libingan. Ako ang may gawa, ako ang mananagot. Ako. Wenyan, ikaw. Kahapon ako ang nag-utos sa iyong mag-duty, kaya nangyari ito. Huwag kang mag-alala. Magkaibigan tayo. Talagang mukhang babaeng malandi. Kaya pala mahilig manukso ng lalaki. Ngayon, gugupitin ko ang mukha mo. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa. Nasuwayin ang alituntunin ng pamilya Jiang. Huwag kagabi talagang. Kagabi, talagang ako ang nasa abandonadong bakuran. Na may isang maliit na gwardiya, Mrs. Kung gusto mo akong paluin o patayin, tatanggapin ko. Hindi ganito. Anong ginagawa mo? Bakit ka tatayo ngayon? Gusto mo ba mamatay kasama niya? Pero si Wenyan ay para sa akin. Maliit na gwardiya, mukhang hindi lang malaki ang iyong tapang. Bulak Karen. Ta. Misis. Patayin niyo ang babaeng ito ng pamalo at itapon. Para hindi makaabala sa inyong dalawang ginoo. Huwag. Hindi po ganito, Madam Kagabi. Huwag kang magsalita, yun. Kailangan mo pang alagaan si Pingan. Pero mamamatay ka nito. Wala na tayong choice, kuya. Huwag mo akong bigin, suntok pa. Kung may gustong mamatay kasama niya, pagbibigyan ko. Sino nang may lakas ng loob hawakan ng babae ko? Kuya, magandang araw. Siya pala. Kuya. Kumusta ka? Kuya. Wenyan, ang sakit. Ganyan pala ang pangalan mo. Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita mula ngayon. Tama ang hinala ko. Sorry na, girl. Paano nangyari to? Nangako ka sa akin eh. Tara na. Tumigil ka. Yaying. Ikaw ang panganay ng pamilya Jiang. Paano ka makikipagrelasyon sa isang katulong? Ano na lang ang sasabihin ng nanay mo sa kabilang buhay? Kabit ka lang. Anong karapatan mong magmalaki sa pamilya Jiang? Si Wenyan ang pakakasalan ko, tara na. Teka. Kagabi, ikaw ang kasama ko. Ikaw ang pinangakuan mo. Ako iyon. Huwag kang mag-alala, paninindigan ko. Hala. Pamilyar ang amoy niya. Yun, magkaibigan tayo. Pero hindi mo pwedeng agawin ang lalaki ko. Ako ang nakaduty kagabi. Alam din ni Butihing Jiang.
Talagang schedule ni Chen Vinyan kagabi. Hindi sinabi ni Wenyan na may gagawin siya. Kaya ako ang kumali. Kuya, yung yada pongdong na iniwan ka o kagabi. Nakita Montag ba? Ito ba? Ibinigay ito ng nanay ko. Para raw sa magiging asawa ko. Regalo niya to sa akin bilang kapalit ng duty. Hindi ako nagsisinungaling. Talaga bang nagkamali? Tama na. Ikaw na isang katulong lang. Naglakas loob ka pang magpanggap bilang ang asawa ng panganay. Gata. Hatakin palabas ang babaeng itong walang galang. Parusahan ayon sa batas ng pamilya. Hindi ganito, hindi ako nagsisinungaling, Panginoong Panganay. Bihira lang na ganito kasaya ang bahay natin ngayon. Diyang pangalawang Ginoo, miss na miss kita. Talagang nakahanap ng tunay na pag-ibig ang kuya. Naku, Gusto ko talagang makita kung gaano kaganda ang katulong na nakapukaw ng atensyon ni kuya. Panginoong Panganay, natatakot ako. Kuya, ito ba ang babaeng nagustuhan mo? Siya ang asawa mo, maging magalang ka. Azava? Hindi ko alam na sa likod ko. Niligawan mo si kuya. Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Nasa Jiang family lang ako palagi. Nagtrabaho ng maayos. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Pangalawang Ginoo. Niligawan ka rin ng babaeng ito. Hindi. Binibigyan lang siya ng pagsubok. Kaya Montag yan, kuya. Inaabangan ko na ang kasal ninyo. Sige. Wenyan, alis na tayo. Madam, ano ang gagawin natin ngayon? Kung gusto niyang pakasalan ang katulong, hayaan mo siya. Pagbalik ng amo, makikita niya na ang anak kong si Shaipeng lang ang karapat-dapat na magmana ng buong Jiang family. Mula ngayon, dito ka natitira, hindi mo na kailangang mag-alala sa iba. Panginoon. Sigurado ka, ito ay nakuha sa kwarto. Ni Sumin yun. Sa pagkakaalam ko, siya lang ang marunong gumawa nito. Nasaan siya ngayon? Nasa basement, pinarurusahan ayon sa batas ng pamilya. Bakit mo pa kailangang magpanggap bilang asawa ng panganay? Hindi ako. Wenyan, bakit mo ako ginaganito? Yun, hindi ba't napag-usapan natin na magtutulungan tayo sa hirap at ginhawa? Kung ganong. Ang sa iyo at sa akin, ano ang pinagkaiba? Naalala ko na natatakot ka sa Jiang family at gustong umalis. Ngayon, bilang ang bagong may bahay ng pamilya, sisiguraduhin kong protektahan ka. Pag-expire ng kontrata, pakakawalan kita kaagad. Ano sa tingin mo? Hindi gusto ko ang panganay na Ginoo. Huwag mong subukang lumaban, baka pagsisihan mo. Kung ganon, sa tingin ko, tanging ang patay ang makakapagtago ng sekreto. Huwag. Tigil. Ano ang ginagawa mo? Ako, nakalala lang ako kay Yunyun. Nasa akin pa ang kapatid mo. Kung sasabihin mo ang totoo, hindi ko alam kung buhay pa siya. Dahan-dahan. Ingat. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Panganay na Ginoo, pasensya na, hindi ko sinasadyang sirain. Ang mga alituntunin ng pamilya Jiang, nag-alala lang ako sa kanya. Kahit may balak siyang palitan ako, ngunit, kaibigan ko pa rin siya. Ang panyo na ito ay sayo. Ang panyo ay akin, panganay na Ginoo. Ay sayo. Sa pagkakaalam ko sa buong pamilya Jiang, tanging si Sumin yun ang marunong magbordado ng ganitong disenyo. Ito ang ibinigay sa akin ni Yunyon. Gusto kong sabihin mo sa akin ng harapan. Akin ito. Yunyon, ano ang sinasabi Montag?
Baka, ayaw mo pa ring sumuko at gustong gayahin ako para akitin siya. Bakit ka nakikialam habang kinakausap ko siya? Ayokong magkamali ka sa akin, yun. Sabihin mo sa kanya, ipaliwanag mo. Dapat mong sabihin ang totoo. Isipin Montag ang kapatid Montag. Chen Wenyan, itinuring kitang kaibigan. Ngunit ang mga ginagawa mo ngayon, karapat-dapat ba ito sa akin? Ano ang sinasabi Montag? Hindi ka o maintindihan. Hindi mo maintindihan? Gusto mo bang sabihin ko ng detalyado? Ang lahat? Saan ba ako magsisimula? Simulan natin sa pagpapalit. Ano sa tingin mo? Anong pagpapalit? Pagpapalit. Yun. Nakalimutan mo na ba si Pingan? Pinapalitan kita para alagaan si Pingan sa labas. At tinulungan ko pa siyang lumipat. Balak ko sanang dalhin ka sa kanya kapag nagpahinga ka. Saan niya dinala si Pingan? Hindi ako interesado sa mga nangyayari sa inyong dalawa. Kanina mo sinabi na sa'yo ang panyong ito, ibig sabihin. Ikaw ang nagduty ng gabi noon. Tama ba? Basta't gusto mong sabihin. Maniniwala ako. Akin ito. Pero ibinigay ko na kay Wenyan dati. Pasensya na po Young Master, si Pingan ang pinakamalapit sa akin. Kailangan kong malaman kay Chen Wenyan. Kung nasaan siya. Ano? Magkaibigan kami. Madalas kaming magbigayan ng regalo. Huwag mo na siyang sisihin. Sa tingin ko, nadala lang siya ng emosyon. Kaya niya ako pinagtripan. Pasensya na po Young Master, nagkamali ako. Totoo ba yan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Opo. Kailangan ko ng pera para sa gamot ng kapatid ko, kaya ako nagkamali. At pinalitan ko si Wenyan. Young Master, nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Kailangan ko talaga ng pera. Para sa gamot ng kapatid ko. Young Master, siya ang matalik kong kaibigan. Kailangan ko si Yun sa hinaharap. Kailangan ko siyang mag-alaga sa akin. Kung ganyan ang samahan niyong magkapatid, ikaw na ang mag-aalaga kay Wenyan mula ngayon. Opo. At huwag ka nang magpapanggap bilang iba. Kapag may susunod pa, palalayasin ka sa Jiang family. Mahal kong Union. Kung tutulungan mo akong makuha ang iyong master, tiyak na pagbibigyan kita. Na makasama si Pinkan. Hey, tulungan mo ako. Gusto ka hindi at ka. Pingan. Wenyan, itinago ko na para sa iyo ang katotohanan. Sabihin mo sa kanila na huwag nang saktan si Pingan. Hindi kakayanin ang katawan ni Pingan. Kung gayon, huwag ka nang makikita sa iyong master. Kung hindi, ang tatama kay Pingan ay hindi suntok, kundi patalim. Pingan, huwag kang mag-alala. Liligtasin ka ng ate mo. Tumigil ka. Young Master. Samahan mo ako sa isang lugar. Young Master, bakit mo ako dinala dito? Ano ba ang nagmamadali? Malalaman mo rin mamaya. Ano? Ayaw mong sumama sa akin? Hindi. Masaya ako. Good day, young master. Puntahan mo at palitan lahat ng damit niya. Palitan. Palitan ulit. Kuya, Maganda. Parehong-pareho kayo ng sukat ni Wenyan. At magkapatid pa kayo, siguradong magugustuhan niya ito. Wenyan. Song Yun, magising ka. Kahit gaano mo kamahal si kuya, kailangan mong mag-ingat. Nasa kamay pa ni Chen Wenyan si Pingan. Ibalot mo at ipadala agad sa Jiang family. Papalitan ko muna ito. Huwag na. Bagay sa'yo ito, sa'yo na. Alam mo ba kung bakit ko gustong pakasalan si Wenyan? Dahil iba ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Noon, hinilot niya ang sugat ko gamit ang gamot na binili niya sa klinik.
Iyon ang pinakamasaya at pinakamainit na araw para sa akin. Gusto rin niya ako. Kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, maaari rin kaya niyang tulungan akong iligtas si Pingan? Okay ka lang. Hindi naman siya si Wenyan. Pero bakit mas gusto kong lumapit sa kanya? Kuya, kung sasabihin ko sa'yo na noong nasa maliit na hardin, ako talaga ang nakasalamuha mo, maniniwala ka ba? Naalala ko na binalaan kita. Huwag mo nang subukang magpanggap bilang Wenyan para maging asawa ng kuya. Kung hindi, palalayasin kita sa Jiang family. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang. Tingnan kung tunay ba ang pagmamahal mo kay Wenyan. Sakay na. Malapit nang dumilim. Sige na nga. Desidido na siyang sinungaling ako. Paano niya ako paniniwalaan? Para mailigtas si Pingan. Kailangan kong umasa sa sarili ko. Na pala, anong klaseng lalaki ang gusto ng mga babae? Ang mga babae, syempre gusto nila ng lalaking nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Yun. Esan, Mahal kita. Ano sa tingin mo? Kung ganito ang panliligaw ko, magugustuhan kaya ni Wenyan? Wenyan. Kuya, lahat ng ginagawa mo para sa kanya ba? Simula nang malaman niya ang aking pagkakakilanlan, naging mas mainat siya. Ngunit siya lang ang babaeng nagpaibig sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pasayahin siya. Sa puso ng Young Master ngayon, si Chen Wenyan lang ang nasa isip niya. Ano naman ako? Ito ay para sa'yo. Ituring mo na lang ito bilang bayad sa pagpapasaya mo sa akin ngayon. Salamat, Young Master. Hayaan mo na lang akong tanggapin ito sa huling pagkakataon. Ang iyong regalo. Ikaw na babaeng hamak, nagtatago ka sa likod ko para mang-akit sa iyong master. Gusto mo bang mamatay? Wenyan, hindi. Ang Young Master ay nagtatanong lang sa akin. Tungkol sa mga gusto mo. Ganun, Bea? Kung ganoon, dapat pa kitang pasalamatan? Ikaw naman ang nagpagabilang akin para maging asawa ng Young Master. Pinagtatakpan ko ang katotohanan. Sapat na iyon para sa iyo. Sige, mukhang kailangan kitang turuan para sumunod ka. Mga tauhan, dalhin ninyo rito ang tangang yon. Ate, Muntik ko nang makalimutang ayain si Wenyan. Wenyan. Huwag mong galawin si Pingan. Kakagaling lang niya sa operasyon. Ngayon mo lang ako pinakiusapan, nung inaakit mo ang iyong master. Bakit hindi mo naisip ang kapatid mo? Zampalin ninyo. aray. Ete, tulungan mo ako. Masakit. Wenyan, Aray. pigilan niyo siya. Kapatid mo rin siya. Baka mamatay siya sa ganito. Kapatid ka o? Zia? Kumpara sa yaman ko sa Jiang family, siya ay isa lang. Nalanggam na kayang patayin anytime. Ganun Karen. Bakit? Ate Wenyan, bakit Montag sinasaktan si Ping an? Mga walang hiya, ninakaw pa ang aking siopaw. Gusto ninyong mamatay? Papatayin ko kayo, mga walang hiya. Tito, pakiusap, huwag ninyo silang saktan. Tigilan ninyo. Ako na ang magbabayad para sa siopaw. Sa hinaharap, ako na ang magpoprotekta sa inyo. Magiging magkaibigan tayo. Aray. Wenyan, hindi na ako pupunta sa Young Master. Pakawalan mo na si Pingan, pakiusap. Teka, naalala ko, ikaw at si Song Pingan ay hindi tunay na magkapatid. Nagkakilala lang kayo nang makatakas sa mga kidnapper. Ganito na lang, sabihin mo sa iyong master na gusto mong pakasalan si Song Pingan. Ano sa tingin mo? Kapag ikinasal na kayo, hindi ko na kayo pwedeng pigilan. Ano ang sinabi mo? Masama ang pakiramdam ni MS Wenyan
Natulog na siya pagkatapos uminom ng gamot. Kuya, ang mga paputok para kay MS Wenyan. Handa na. CJ, gusto kong malaman ng lahat na si Wenyan ang pinakamahalaga sa puso ko. Siege. Wow, ang ganda, Initials ni MS. Venyan. Grabe, sobrang effort ni Kuya. Song Yun, Nikita MOBA. Sa puso ni Kuya, ako lang ang mahalaga, at ikaw. Ay isang hamak na katulong lang na kahit kanino pwedeng sumama. Ngayon, ang pinakamahalaga kay kuya. Hindi ba si Wenyan? Ate Wenyan, natatako ako. Kamusta? Ano na ang desisyon mo? Ang buhay ng kapatid mo ay nasa kamay mo. Wenyan, ipinapangako ko. Huwag mong galawin si Pingan. Dapat noon pa, dalhin na. Hubak, Saan niyo dadalhin ang kapatid ko, Pingan? huwag kang lalayo sa ate mo. Umalis ka. Huwag kang mag-alala, sa araw ng kasal, sisiguraduhin kong buo pa rin siya. At lalabas sa harap mo, huwag kang mag-alala. Yun, ano ang nangyari sa mukha mo? Wala. Magsuot ka ng belo, baka makita ka ni Madam. Paano nangyari ito? Wenyan. Tama. Ito ang Wenyan na naalala ko. Kuya. Ako si Song Yun. Hindi ikaw si Wenyan. Pero bakit mas kamukha niya ang babaeng naalala ko? Ano ba talaga ang nangyayari? Pasensya na kuya, hindi ko masasabi ang totoo. Naghihintay pa si Pingan sa akin. 2 buwan na ang nakalipas. Nakarating ka ba talaga sa South Courtyard? Song Yun, huwag mong subukang. Gumawa ng kalokohan. Hindi. Wala. Talagang wala, pero dati mo nang sinabi. Ikaw ang babae sa South Courtyard, ano ba talaga ang dahilan? Biglang nagbago ang isip. So Yun, sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Maging ang amoy mo. O ang mga kilos mo. Malinaw na ikaw ang babaeng iyon. Pero si Chen Wenyan ay wala, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang dahilan? Assistant Zhang, Kuya, ayaw niyang sabihin. Kaya imbestigahan mo, walang ngisi sa South Courtyard. Pero meron ang Zhang family. Naku, kung makunan ako ng CCTE kasama si Second Young Master, tapos na ako. 3 oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Dapat mong malaman kung sino ang katulong 2 buwan ang nakalipas. Si Chen Wenyan ba? O si Song Yun? opo. Talaga bang naniniwala ka sa akin, tutulungan mo ako? Siyempre, basta totoo ang sinasabi mo. Baka pwede kong subukan ulit. Kailangan ko si 8. Boses ni Pingan. Tigil, ano ba ang nangyayari? Ninakawan ng security guard ang Jiang family, nahuli. Alam din ni Yun, DIBA? Ginagamit niya si Pingan para takutin ako, pero kung maniniwala si kuya sa akin, ligtas na si Pingan. Dalhin na, wag nang makita dito. Opo. Huwag silang payagang umalis, kuya, ang laman ng bag. Ay kapatid kong si Pingan. Ginagamit nila si Pingan para takutin ako. Ano? Hindi po kuya, ito ay isang security guard na nagnakaw sa Jiang family. Kung totoo, buksan mo. Wag po buksan kuya, medyo baliw itong tao. Buksan. Chen Wenyan. Ngayon, hindi mo na ako matatakot pagkatapos iligtas si Pingan. Ilalabas ko ang katotohanan. Kuya, sabi ka una po sa inyo. Isa lang itong baliw na security guard. Paano magiging kapatid ni Yun? Paano mangyayari yun? Nasaan ang kapatid kong si Pingan? Saan ninyo itinago si Pingan? Saan? Pingan.
Nasa kanya pa rin si Pingan. Ginoo, nakuha na sa CCTE. Sa CCTE, noong mga araw na pumunta kayo sa South Compound, sina Song Yun at Chun Wenyan ay umalis sa Jiang Residence at pumunta sa direksyon ng South Compound. Naku, kung malaman ng panganay na Ginoo na ako pala ang impostor, wala na ang lahat ng kayamanan ko. Panganay na Ginoo, huwag po kayong maniwala sa kanila. Noong gabing iyon sa South Compound, ako ang nag-alaga sa inyo. Kinuha mo pa ang aking pagkababae. Dapat mong panagutan yon. Hindi ko nga sinabing hindi ikaw ang babae noong gabing yon. Bakit ka nagkakaganyan? Baka naman ikaw talaga ang impostor. Hindi ko po kayang lokohin ang panganay na Ginoo. Siya ang kumupkop sa akin. Ipaliwanag mo nga sa panganay na Ginoo. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala sa araw ng kasal. Sisiguraduhin kong buo siyang lalabas sa harap mo. Ano ang gagawin ko? May isipan ng pag-alis nila sa Jiang Residence. Mayroon. May sirang video, kailangan pang ayusin. Mas mabuti sigurong umuwi muna kayo at magpahinga. CJ, Ano ang gagawin ka o? Hindi dapat malaman ng panganay na Ginoo ang katotohanan. Panganay na Ginoo, uminom muna kayo ng tubig. Baka. Buntis ako. Anak, tamang-tama ang pagdating mo. Kapag nalaman ng tatay mo, siguradong maniniwala siya sa akin. Panganay na Ginoo, naayos na ang video. tingnan natin kung sino talaga ang nanloloko sa akin. Huwag nang maghanap, buntis ako. Noong gabing iyon, Hindi iyo ang bata. ano, Pasensya na, panganay na Ginoo, napakasimple ng pag-iisip ko. Itinago ni Chen Wenyan si Pingan. Kailangan kong gawin ang sinabi niya. Sabi ni Winyan, kung matuklasan ng panganay na Ginoo ang katotohanan na yun, kahit mamatay siya, isasama niya si Songpingan. Alam ka una, siguro masyado kang magulo ang buhay, hindi mo alam kung kanino ang bata, kaya gusto mong magpanggap bilang ako. Maging ang asawa ng panganay na lalaki. Panganay na lalaki, huwag kang magpadala sa kanilang plano. totoo ang sinasabi niya. Sino ang lalaking iyon? Sabihin mo. Ang pangalan niya ay Pingan, kasintahan ko noong bata pa kami. Ang dinadala kong anak ay kanya rin. Sa buong buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. Aba, siya lang ang pakakasalan mo. So Minyon, akala mo ba nakakatuwa ang paulit-ulit mong pagloloko sa akin? Wala akong ginagawa. Wala. Mukhang ayaw mo talagang bitawan ang posisyon bilang asawa ng panganay na lalaki. Paulit-ulit mong sinusubukan ang pasensya ko. Tulong! Saklolo! Umalis ka. Huwag mo na akong makita muli. Panganay na lalaki, panoorin pa ba natin ang video? Anong panonoorin? Nagdadala siya ng anak ng iba. Paano siya magiging babae noong gabing iyon? AME, buti naman alam mo ang lugar mo. Bilang gantimpala, ako mismo ang magbibigay sa iyo. Magpakasal ka sa tangang iyon, maghanda ka ng mabuti. Chen Wenyan, hindi kita patatawarin. Panganay na lalaki, huwag kang magpakalasing, masasaktan ang katawan mo. S.A. Toto lang. Ang babaeng si Song Yun talagang walang utang na loob. Isang kangalan para sa kanya na mahal siya ng panganay na lalaki. Imbes na piliin ang panganay na lalaki, pinili niyang pakasalan ang isang tanga. Ano? Tanga? Paano makikipag-asawa ang isang normal na tao sa isang tanga? Hindi pwede. Kailangan kong linawin ito. Ito si Wenyan. Narito ka rin. Aking kaakit-akit, nababaliw na ako sa kakahanap sa iyo.
Sa hinaharap, tumulong ka na lang sa pagpapadala ng mensahe sa harap ng kuya. Kapag namana ko na ang pamilya Jiang, ikaw ang magiging tanging may bahay. Paano kung ayaw ko? Wala kang karapatang pumili. Dahil noong gabing iyon na nahulog ang loob ng kuya, nasa ilalim mo pa ako. Umiyak at nagmamakaawa. Nakakainis. Yaying, ito ang kwarto ni Shaipeng. Hindi bagay na pumasok ka doon. Zi Jiang Yaying. Paano pwedeng gabi na? Pumunta sa kwarto ni Jiang Shaipeng. Baka nagkamali ako ng tingin. Pagkatapos ng lahat, ang tagapagmana ng pamilya Jiang ay si Shaipeng lang at ikaw. Hindi karapat-dapat kahit magsuot ng sapatos ng anak ko. Ganoon ba? Kung gayon, stepmother, kailangan mong magsikap pa dahil ang mga matatanda ng pamilya Jiang ay hindi papayag na umangat ang isang anak sa labas. Kuya, pupunta PABA kayo kay Song Yunyun. Siyempre pupunta. Ang kabit habang buhay ay kabit lang. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang pamilya Jiang sa hinaharap ay para lang sa akin at sa anak ko. Hindi pwede, masyadong delikado ang ganitong pagtataksil. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Madam, ang pagpatay kay Jiang Yaojing ay napakadali lang. Ito ang mamahaling lason na binili ko. Kapag kinain, unti-unting mawawalan ng pandama at mamamatay ng dahan-dahan. Gusto kong samantalahin mo at ilagay sa alak ni Jiang Yaojing. Ito ang wedding gown na ipinaghanda sa iyo ni MS Wenyan. Kuya, sa huli, hindi tayo para sa isa't isa. Song Yunyun, Kuya, lumabas ka. Narinig kong ikakasal ka sa isang tanga. Kung nagsisisi ka, pwede kitang tulungan. kuya, ano ba ang relasyon mo sa akin para tulungan ako? Ang fiant ni Wenyan ba? Kahit wala si Chen Wenyan, tutulungan pa rin kita. Bilang kaibigan lang. Kaibigan lang ba? Kuya, umuwi ka na lang. Kailangan kong ituloy ang kasal na ito. Ikaw. Song Yunyun, buksan mo ang pinto. Pingan, hintayin mo pa ako. Malugod naming inaanyayahan ang lalaki at babaeng ikakasal. Naku, ate. Pingan! Buti naman at hindi ako nilinlang ni Chen Wenyan ngayon. Bulaklak, ate, magagandang bulaklak. Hindi mo masasabi, ang katulong na ito na nakasuot ng wedding gown at nakapag-ayos ay tunay na maganda. Kuya, Ginong Song Yunyun. Hayak KBA. Napakasalan si Ginong Song Pingan. Ako, Hayak KBA. ako. Ayaw niya. Kuya, ano ba nang ginagawa mo? Kuya, may nahuli ka na namang katulong? Humph. Song Yunyun, hindi ka pwedeng pakasal sa kanya. Bakit? Baka naman talagang gusto mo ako, kuya. Hindi mo ba naalala, palagi kitang niloloko? Dapat ayaw mo sa akin, dapat masaya ka kapag miserabi ako. Di ba? Hindi ko naisip yan kahit kailan. Basta ayaw mong magpakasal. Ako na ang magpapakasal. Kuya, wag mo na akong guluhin. Hindi talaga pwede. Bitawan mo ako. Kuya, Swerte K.O. Kuya, gising ka. Kuya, Song Yunyun, sinadyang mo siyang itulak. Kung may mangyari sa kanya, kasalanan mo to. Hindi ako.
Madam, hindi ako. Puta. Kahit ang panganay ng pamilya Jiang ay binabastos mo, ano pan hindi mo kayang gawin? Madam, ang gaan ng tulak ko, paano pwedeng? Tingnan niyo ang kiki. Lahat nakakita, ikaw ang humampas sa kuya. Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Madam, ang babaeng itong puro kasinungalingan. Hindi dapat mabuhay sa mundo. Diba? Pasensya na, kaibigan, ikaw ang magiging sakripisyo. Dadamihan ko ang pagbuburn ng Joss Popper para sa'yo. Balita ko magkaibigan kayo, itong tao na to. Ikaw na ang bahala. Tao, gapusin niyo silang dalawa. Hua-hua. Kuya, Wenyan, hindi ko talaga sinadyang itulak si kuya. May ibang dahilan ito. AMEA, alam ko, dahil bago mo siya itulak. Nalason ko na siya. Ano? Bakit mo ginawa yun? Bakit sa'yo ni kuya? Bakit mo ganyanin? Tumigil ka. Ate. Mabait? Paulit-ulit niya akong pinagdududahan. Kaya napilitan akong lumapit kay Second Young Master. Nakikipag-ugnayan ka pa kay Second Young Master. Grabe ka. Mas malala pa ang gagawin ko, sayang hindi mo na makikita. Dahil ang minamahal mong si kuya, malapit nang sumunod sa'yo. Lahat ng humahadlang sa akin sa Jiang family, mamamatay. Pati si kuya sasaktan mo. Chen Wenyan, huwag kang magpadalos-dalos. Asikasuhin mo muna ang sarili mo at kapatid mo. Emga tauhan. Ihages nuozia. Aray. Pingan, Ate. Wenyan, walang kasalanan si Pingan. Huwag mo siyang saktan. Wenyan, huwag. Aray. Pingan, Huwag kang mag-alala, ikaw na ang susunod. tapos na ba ang lahat? Tayo ang pinakamagandang barkada, ang solidong trio. Yihi. Walang kasalanan si Pingan. Ihages. Aray. Pingan, huwag. Hospital 2. Buhay pa ako. Nagising ka rin. Anak ko. Ligtas ang babi, huwag kang mag-alala. Eh, yung kapatid ko. Yung kasabay mong nalunod? Maaga siyang nagising, may nag-alaga na sa kanya. Salamat. Ikaw, 3 araw ka nang walang malay. Kumain ka muna para lumakas. Ha? 3 araw akong walang malay? Kumusta na kaya si kuya? Pupuntahan ko siya. Anong kuya? Unahin mo muna ang sarili mo. Kung hindi ako pupunta. Papatayin siya ni Chen Wenyan. At ni Jiang Shopping. Kailangan kong pumunta. Kailangan mong magpahinga. Ayon sa balita, kamakailan lang ay biglang nabulag. Si Jiang Yaojing, ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Lahat ng gawain sa pamilya Jiang. Bago bumalik ang chairman Jiang, ay ipapasa sa pangalawang anak na lalaki ng Jiang. Si Jiang Shipeng ang hahawak. Sina Chen Wenyan at Jiang Shipeng. Ang nagdulot ng pagkabulag sa panganay na anak. At muntik nang pumatay sa kapatid ko, babalik ako para maghiganti. Tutulungan kita. Ngayon, ulak na si Jiang Yaying at nakakulong sa timog na bahay. Ang iyong matalik na kaibigang si Chen Wenyan ay lubusan na sumama. Piling ni Jiang Shipeng. Pero ayaw sa kanya ni Suking. Hindi niya papayagan na pakasalan siya ni Jiang Shipeng. Si Chen Wenyan ang tanging pagkakataon mo para makabalik sa pamilya Jiang. Bakit mo ako tinutulungan? 3 taon na ang nakalipas. Pinatay ni Jiang Shipeng ang kapatid ko. Noon, dahil sa presyo ng pamilya Jiang, hindi ako makaganti. Ngayon, dapat niyang bayaran ang lahat ng kasalanan niya. Chen Wenyan, bumalik na ako. At kukunin ko ang lahat ng nawala sa akin. Pasok. Kumusta? Gusto mo ba? Pangalawang Ginoo, ang dami mong regalo sa akin.
yung kasal natin? Sa pamilya Jiang, hindi ako ang may desisyon sa kasal. Ganito. Babalik ang tatay ko ngayon, pag pumayag siya. Magpapakasal tayo agad. Pangalawang Ginoo, talaga bang pakakasalan mo ang babaeng iyon? Dapat ba siya? Isa lang siyang aso, na pinapakain ko depende sa mood ko. Tao, isuot mo sa akin ang hiyas na regalo sa akin ng pangalawang Ginoo. Isuot mo sa akin. Ngayon, kailangan kong makuha ang pagkilala ng pamilya Jiang. Anong balik mo? Huwag kang magpadalos-dalos. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Chen Wenyan, puno ka ng kasamaan. Dapat kang mamatay. Kung papatayin mo ako, hindi ka rin makakalabas ng pamilya Jiang. Hindi mo ba gustong makita ang panganay na Ginoo? Kaunti na lang ang oras niya. Panganay na Ginoo. Ang iyong misyon sa pagbabalik sa pamilya Jiang ay isa lamang. Ang bumalik sa piling ni Jiang Yaojing at protektahan siya. Pamahagi ng krimen ni Jiang Shipeng, hindi siya dapat mamatay. Tandaan, hindi lang si Chen Wenyan ang kaaway mo. Dalhin mo ako kay kuya. Kung hindi, isisiwalat ko ang nakaraan mong paghahanap ng male model. Ang pamilya Jiang ay mahigpit sa reputasyon. Hindi ka na makakapag-asawa sa kanila habang buhay. Hindi ka na makakapag-asawa sa pamilya Jiang habang buhay. Ang lupit Montag. Lalong humihina ang paningin ko. Kuya, si Jiang ay balak saktan si tatay. Dapat ba tayong kumilos? Asot pusa lang yan, sundin ang plano. Napala, nakita na ba natin si Song Yun? Nahanap na ba ang kung nasaan si Song Yun? May nagsasabing nakita nila. Sa bato at itinapon sa ilog, baka patay na siya. Tatay, maligayang pag-uwi. Mabuti, tunay kang anak ko, hindi tulad ni kuya, walang puso. Uminom ka pa, pak namatay ka na. Tingnan ko kung ano pa ang magagawa ni Jiang Yaojing na walang kwenta. Para makipagkompetensya sa anak ko. Ano nang tingin-tingin ka pa? Dalhin mo na ako kay kuya. Tatay. Tatay. Ano ang ginangyari? Ano ang ginangyari? Awagin ang doktor. Hindi mo ba ako gustong isumbong kay Lolo? Ziga, punta ka. Gusto kong makita kung paano kakakampihan ni Lolo sa kalagayan niya ngayon. Na halos hindi na makapagsalita. Chen Wenyan, puno ka ng kasamaan. Darating din ang karma mo. Karma? Kung talagang takot ako sa karma, paano ako aakyat sa posisyon ko ngayon? Nang lason mo si kuya, nagkaroon ka ba? Kahit katiting na pagsisisi. Vala. Nga pala, gustong-gusto mong makita si kuya, di ba? Ngayon, kung lalakarin mo ito ng walang sapatos, pakakawalan kita. Ano sa palagay mo? Hala, bilisan mo. Kaunti na lang ang oras mo para mag-isip. Dapat mong malaman na si kuya na pinapangarap mo ay lalong humihina ang kalagayan. Ms. Wenyan, tingnan mo. Kami ang pinakamagandang magkaibigan. Anak, tibayan mo. Tiyak na makikita mo ang tatay mo. MS, Vinyan, hahaangin ka Uzia. Huwag na, kahit makarating siya sa South Wing. Hindi na niya makikita si kuya. Kuya, ako si Yun, buksan mo ang pinto. Pumunta ako para makita ka, Yaong Master.
Nalasan ang young master na yon. Masyadong mabilis kumalat, wala na akong magagawa. Butler Jayang, pakiusap. Hayaan mo akong alagaan ang young master. Umalis ka. Huwag mong abalahin ang trabaho ko. Doktor, wala na bang ibang paraan? Ang pinakamagandang paraan ngayon ay humanap ng isang tao. Baka subukan ng gamot, baka sakaling umabot pa tayo sa paghahanap ng antidote. Subukan na natin, kahit delikado. At marami pang posibleng side effects. Hindi madaling makahanap ng tao para diyan. Ako na, Butler Jayang, basta payagan mo lang ako. Pagkatapos ng pagsubok, hayaan mo akong alagaan ang young master. Tak umpe. Nagtagumpay ang pagsubok. Sa wakas, bakit hindi ako makapagsalita? Kaya ba, ito ang side effect ng pagsubok. Anong ginagawa mo diyan? Umalis ka na sa South Courtyard. Wala kang lugar dito sa amin. Ang importante ay makita ko muna ang young master. Pagkatapos, alagaan mo na lang siya. Huwag ka nang lumabas kung hindi kailangan. Kakaiba, nasaan ang young master? Sino? Young master, ako si Yunyun. Ang amoy ikaw. Nakilala niya ako. Ikaw si Chen Wenyan. Bakit mo ako sinaktan? Ang bait ko sa'yo. Bakit mo ako tinalikuran? At sumama kay Jiang Shepeng. Hindi ako si Chen Wenyan. Ako si Yunyun. Young master, magising ka. Hindi ka ba sumama sa magiging tagapagmana ng Jiang family? Bakit ka pa pumunta dito sa sira-sira kong lugar? Ano ba? Para pagtawanan ako? Bakit nawalan ako ng boses dahil sa side effect, young master? Gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Umalis ka. Huwag mo akong paalisin, young master, huwag. Ang sakit ng tiyan ko, anak, tiis lang. Nagkakamali lang ang daddy mo, hindi niya tayo pababayaan. Jiang Yaying, Wala kang kwenta. Walang kwenta, hehe. Young master, ang init. May lagnat ka, ano nang gagawin? Wala ring gamot dito para sa lagnat. Young master, huwag kang matakot. Nandito ako. Ikaw na naman. Chen Wenyan, talagang hindi ka nawawala. Hindi ako si Wenyan, gusto ko lang alagaan ka. Kahapon, hinubaran mo pa ang damit, ano? Gusto mo na naman akong makitin. Hindi nilalagnat ka, ako lang ay. Umalis ka. Kapag nagpakita ka ulit sa harap ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko na isa sa alang-alang ang dating samahan natin. Ginoo, hindi pa gumagaling ang katawan mo, paano ka mag-isa? Yun ang halamang gamot na sinabi ni Mufeng na nakakapagpababa ng lagnat. Umalis ka agad, talagang isang mapagkunwari kang babae. Ginoo, may gamot na tayo. Ang bait mo. Ang lambot at puti ng Ginoo, ang sarap hawakan. Huwag mong isipin na dahil sa pagsisilbi mo sa akin nitong mga araw, mapapatawad kita. Ginoo, mahal kita.
Gusto mo pa rin ako, di ba? Wenyan. Ikaw na lang ang meron ako ngayon kahit niloloko mo ako. Gusto kitang manatili sa tabi ko. Sabihin mo sa akin ang mga ginawa mo nitong mga araw. Pinipilit ka ba ni Jiang Shepeng? Nawalan ka ng boses. Huwag kang matakot, magiging maayos din ang lahat. Maraming gulay, kaya na nating mabuhay ng mag-isa. Maliban sa unang pagkikita natin, tanging kasama ka sa mga araw na ito sa sirang bahay, nararamdaman ko na mahalaga ako sa iyo. Maniwala ka sa akin, hindi tayo magtatagal dito. Bakit? Ang Jiang ay pinaghirapan ng nanay ko, alam na niya noon. Na si Jiang Linfeng ay may anak sa labas. Kapag namatay si Jiang Linfeng, ang Jiang Group ay akin na, hindi lang nila alam. Kaya biglang nagkasakit si Jiang Linfeng. Si Suking at Jiang Shipeng ay masyadong nagmamadali. Gusto nilang patayin si Jiang Linfeng. Para makuha ang Jiang, ako naman ay sumabay lang. Pero ang lason sa katawan ko, mabilis kumalat. Kailangan nating mahanap agad si Mufeng na manggagamot. Wisit na babae, ilang araw na, walang tawag. Ang plano na manatili sa tabi ni Jiang Yaojing. Ay mayos ba? Plano, anong plano? Natakot ako, buti na lang hindi narinig ng Ginoo. Huwag kang magalit, may magandang balita ako sa iyo. Si Jiang Shipeng ay may USB flash drive. Na nasa kanyang kwarto, sa loob ng safe, puno ng mga. Ang impormasyon tungkol sa mga babaeng sinaktan, kung mahahanap lang ito. Tapos na si Jiang Shipeng. Kahit siguradong makukuha ng panganay na anak ang pamilya Jiang. Pero nangako ako kay Mufeng. Nakukunin ko para sa kanya si Jiang Shipeng. Ang ebidensya ng kanyang kasalanan para maghiganti ang kapatid niya. Panganay na Ginoo, hintayin mo ako. Saan siya pupunta? Nahanap na. Pero ano ang password? Birthday ni Jiang Shipeng. Pangalawang Ginoo, kailan tayo ikakasal? Matigas ang ulo ng ina ngayon. Hindi ako pwedeng manatiling walang pangalan, kasama ka. Gusto kong maging susunod na babaeng pinuno ng pamilya Jiang. Pero hindi ko man lang kayang impluensyahan ang magiging biyenan ko. Naku, Ikaw talaga, huwag mong itatapon ang cellphone sa malayo. Oy, teka. Kanina, tuloy-tuloy akong minumura ng ina, walang hiya raw ako. Kung hindi mo ako aliwin, alis na ako. bakit hindi pa tapos ang dalawang to? Nalalambot na ang mga binti ko sa pagtayo. Hintayin Montag. Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Hahaha. Ayos. Nakuha ko na rin sa wakas. Narinig mo ba? Si Chang Wanyan, pumunta ulit sa kwarto ng pangalawang Ginoo. Baka nung umalis siya kanina. Pumunta siya kay Jiang Shipeng. Narinig ko, ang totoong layunin ni Chen Wenyan ay ang pangalawang Ginoo, lumalapit lang siya sa panganay. Para kumuha ng impormasyon para sa pangalawang Ginoo. Totoo ba? Kung magsismis pa kayo, Panganay na Ginoo. pupugutan ko ang mga dila ninyo. Panganay na Ginoo, ano ang ginagawa mo? Pumunta ka ba kay Jiang Shipeng? Dapat noon ko pa alam, pero hindi ko inakala. Gawin nga kay Jiang Shipeng. Kahit makipagtalik sa akin. Panganay na Ginoo, ano ang sinasabi mo? Hindi ako. Alam ng buong pamilya Jiang na niloloko mo ako. Ako lang ang hindi nakakaalam. Jian Wenyan, tinatrato mo ba akong tanga? Hindi ako si Wenyan, panganay na Ginoo. Naghanap ako ng ebidensya para sa iyo. Hawakan mong Huwag mo akong hawakan. Ang amoy mo nakakadiri.
Chen Wenyan, ikaw ba ay? Sinabi ko na kay Jiang Shipeng ang tungkol sa testamento. Gusto mo akong patayin, di ba? Kapag namatay ako, mas magiging madali para sa'yo na makasama siya, di ba? Hindi ganun ang intensyon ko. Chen Wenyan. Bakit mo ako pinagtataksilan ng paulit-ulit? Young Master, nasasaktan ako. Oy, ang ingay nyo dito sa sirasirang lugar na to ah. Yung boses na yon. Chen Wenyan. Sino naman tong babaeng to? Pinapunta ka dito para dalawin ang iyong master. Bakit ang sarili mo? Ang naging ganyan kalagayan? Ah, tao mo pala. Hindi po ganun, Young Master. Pwede ko pong ipaliwanag. Umalis ka na kasama ng aso mo. Huwag mong dudumhan ang lugar ko. Wag niyo po akong paalisin. Young master, matagal na po kasing may gusto sa'yo itong munting katulong na to. Kahit pipi, ngayon bulak ka na rin. Baliwala na. Pagdating ng araw, mawawalan ka na ng pandama. Hihintayin mo na lang ang kamatayan. Mas mabuti pang pakasalan mo na lang itong katulong. Para may kasama ka man lang dito sa sirasirang lugar na to. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis. Katulad niyang hamak na katulong. Nagsusumika para makapasok sa kama ko. Hindi karapat-dapat na manatili sa tabi ko. Nakakadiri. Narinig mo ba? Yung master na labis mong pinahahalagahan, wala siyang pakialam sa'yo. Kayong dalawa, itapon niyo itong pipi sa labas ng Jiang family. Simula ngayon, huwag na siyang tatapak sa Jiang family kahit kalahating hakbang. Opo. So, ganun na lang talaga ang tingin niya sa akin. Nagsusumikap lang para makapasok sa kama niya. Nawawala na ba talaga sa sarili mo? Yun son yun. Nawawalan na ng pandama. So ngayon naman ang panlasa. Young master. Nakita na ba ang manggagamot na si Mufeng? Hindi pa po. Yung usapin sa testamento. Baka naibunyag na ng babaeng yon. Hindi na pwedeng maghintay pa. Pero ang kalagayan en yo po. Kahit hindi mahanap si Mufeng para maalis ang lason. Ang Jiang family ay hindi pwedeng mapunta sa kamay ng dalawang taong mapagsamantala. Ate. Ping An. Nakakapagsalita na ako. Nakakapagsalita na ang ate. Yehey. Naiwan ko ang ebidensya sa soft core chart. Uminom muna ng gamot. May isang bagay na dapat mong malaman. Ano? Mamamatay na si Jiang Yaojing. Ang babaeng katulad niyang hamak. Nagpumilit na sumampa sa aking kama, hindi karapat-dapat. Manatili sa tabi ko. Nakakadiri. Sa pagitan namin, walang anumang relasyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo. Narito ang antidote. Ikaw ang magde-decide kung mabubuhay siya o hindi. Ito.
Ito ebidensya ng krimen ni Jiang Shiping. Ama, gising ka. Pakiusap, magpakatatag. Sa wakas patay na. Jiang Butler, Ipaguto's MO. Bukas ng hapon, magkakaroon ng stockholders meeting ng Jiang Corporation. Ipapahayag ang bagong tagapagmana. Opo. Pangalawang Ginoo, yung tao sa abandoned courtyard ay malapit ng mamatay. Bantayan ng mabuti yung nasa abandoned courtyard. Bukas ay stockholders meeting. Hindi dapat magkaroon ng kahit katiting na pagkakamali. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Malamang natanggap nyo na ang email kagabi. Biglaang namatay ang chairman, simula ngayon ako na ang magmamana ng buong Jiang Corporation. Paano siya magiging tagapagmana ng kumpanya? Nga. Kayong mga matatanda, ano pang hinihintay nyo? Bumati na sa bagong chairman. Bastos. Kami ang pamilya Jiang, ano ang pakialam mo? Ikaf. Mas mabuti na lang pirmahan nyo na ang inheritance documents. Huwag nang maabala. Ang normal na operasyon ng kumpanya. Anong pipirmahan? Hindi namin kinikilala ang tagapagmana mo. Ang negosyo ng pamilya Jiang ay pinaghirapan ng dating chairman at ng asawa niya. Mula sa simula, ikaw na isang kabit, isang anak sa labas. Nag-ambisyon pa na maging tagapagmana. Tignan Montag nga kung karapat-dapat ka. E di sabihin mo, sino pa ang karapat-dapat kundi ako? Master Yao Jing, siempre. Kahit kung ang Yao Jing batang master ay hindi sinasadyang bulag ngayon. Mas mabuti pa siya kaysa sa anak sa labas na tulad mo. Akala mo ba talagang bulag si Jiang Yaojing? Aksidente lang, yun. Ano? Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang lason na nasa katawan ni Jiang Yaojing ay nakamamatay. Walang makakalunas maliban kay Mu Feng. Baka ngayon, patay na siya. Hindi ko alam. Napatay na pala ako. Jiang Yaying. Tingnan niyong mabuti. Ito ang testamento ng nanay ko bago siya namatay. Kapag namatay si Jiang Linfeng, ako lang ang magiging tagapagmana ng Jiang Corporation. May testamento pala? Puta. Hindi ba sinabi kong bantayan mo siya? Bakit nandito siya? At may dala pang testamento? Hindi ka o rin alam. Bantayan ninyo ang walang kwentang tu. Kapag namatay na, diretsong ilagay sa kabaong. Opo. Huwag muna kayong magalit, second young master. Kahit may dala siyang testamento, ano naman ang magagawa niya? Hindi natin alam kung tutubi yung testamento. Bukod pa riyan, patay na ang mga magulang niya. Ang buong Jiang family ay siguradong sa iyo mapupunta. Tama ka diyan. Hindi mo ako kayang talunin. Bago namatay ang tatay, sinabi niya mismo. Na ako ang magmamana ng buong Jiang family. Kung ngayon pa lang ay luluhod ka na at hihingi ng awa, baka sakali. Nabigyan pa kita ng pagkakataon. Talaga? Sigurado ka bang si Jiang Linfeng ay may kapangyarihan gawing tagapagmana ang isang kriminal ng Jiang Corporation? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam ang mga ginawa mo? Jiang Shiping, nagnakaw ka, pumatay, at gumawa ng lahat ng kasamaan. Maami ka ng pinatay na dalaga. Ang katulad mo ay dapat habang buhay na nakakulong. Paano niya nakuha ang mga to? Mukha namang disenteng tao. Pero hayop pala talaga. Paano magiging tagapagmana ng Jiang family ang ganitong klase ng tao? Ang ifesi na iniwan ng pipi. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Mukha namang disenteng tao. Akala ko hayop lang siya. Paano niya maaring mana sa pamilya Jiang? E ano naman? Ikaw na walang kwentang patay na patay. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? At kayo, ano kung ginawa ko iyon? Itatakvilbean ninyo ako?
Hayaan ang taong ito na siguradong mamamatay na mana sa pamilya Jiang. Ano na ang gagawin natin? Ang panganay na anak ang unang tagapagmana ng pamilya Jiang. Pero ngayon ang kalagayan ng panganay na anak. Hindi nga talaga angkop na mana sa pamilya Jiang. Ano na ang gagawin? Jiang Yaying nakikita Montag ba? Ang mga shareholder na sumusuporta sa iyo, hindi ka na sinusuportahan. Ikaw na malapit ng mamatay. Jiang Shekeng. Gusto mong mamatay? Jiang Yaying. Walang kwenta ka lang. Kahit ang babae mo ay hindi sumasang-ayon sa iyo. Ano ang silbi Montag? Nakakainis. Ikaw. Panganay na anak. Nakita nyo na? Ang walang kwentang ito, siguradong hindi tatagal ng 3 araw. Kung may utak ka, Magpirma ka na agad ng dokumento ng pagmamana. Sino ang nagsabing hindi siya tatagal ng 3 araw? Hindi ko pa naririnig ang boses na ito dati. Sino ka? Bakit pamilyar ang taong ito? Sino ka? Hindi pa ganap na gumagaling ang vocal cords. Normal lang na hindi niya ako makilala. Kung ibibigay ko ang antidote sa panganay na anak, siguradong hahadlangan. Sino ka talaga? Isang estrangherong tutulong lang sa iyo. Ang kabutihan mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ng antidote mula ngayon. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Tama na. Jiang Yaying. malapit ka nang mamatay, babae pa rin ang iniisip, sa iyo na ako magsisimula. Magpirma ka ng dokumento ng pagmamana. Umalis ka. Pangalawang anak. Okay ka lang ba pangalawang anak? Bumalik ang lakas ko. Ang malapit ng mamatay na ito, biglang malakas. Nakakakita na ako. Ikaw. Nasaan ang tao? Kaya pala yung binigay ng babae kanina ay antidote. Buti naman. Dahil gumaling na ang panganay, siya na ang dapat magmana ng Jiang family. Imposible. Peke yan, siguradong peke. Wala nang pag-asa yung pangalawang anak. Kailangan kong umalis agad. Mga tauhan. Dalhin niyo sinasubing at Jiang Shekeng. At gapusin. Isama ang ebidensya at itapon sa bilangguan. Jiang Yaying, hindi mo kakagawin. Ako ang pangalawang anak, pakawalan ninyo ako. Huwag mo akong hawakan, Jiang Yaojing. Kapag ginawa mo to sa akin, masasaktan ka rin. Itabi ninyo yung mga salita ninyo para sa pulis. Dalhin na. Boss, tumakas si Chen Wenyan, ano ang gagawin? Hanapin siya at ibalik sa Jiang family. Salamat sa pagbisita mo bago ka umalis para makita ang softcore chart. Song Yun, puta ka. Malapit na akong maging babae ng Jiang family. Bakit mo ginawa to sa akin? Chen Wenyan, akala mo ba? Kapag nakuha ni Jiang Shekeng ang Jiang family, pakakasalan ka niya? Isa ka lang na pwedeng itapon na piyesa sa kanya. Gava Montag lang yan. Naiinggit ka lang dahil ako ang magiging babae ng Jiang family, habang ikaw ay mananatiling alila na laging nasa ilalim ko. Kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan, papatagin ko ang bibig mo. Kesa makipagtalo sa akin, mas mabuti pang isipin mo. Kung paano mo dadalhin yung mga kayamanan mo palabas ng Jiang family. Nahanap mo na ba? Wala PAE, hanapin natin. Kung mahanap mo yan, 2 milyon yun. Bilisan natin. Yun. Tulungan mo naman ako. Magkapatid tayo, pakiusap tulungan mo ako. Chen Wenyan, ang pagkakapatiran natin ay nawala na nung saktan mo si Pingan.
Boss. Boss. Saan ka pupunta? Boss, pakiusap patawarin mo ako. Si Jiang Shaipeng ang may kasalanan. Jiang ang nag-utos sa akin. Chen Wenyan. Minsan hindi kita maintindihan. Sa isang banda, inaalagaan mo ako. Habang nakikipag-away kay Jiang Shipeng. Sino ba talaga ang totoong ikaw? Yung master, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako, pwede ba? Noong nasa abandoned house ka pa, nagpadala ko ng tao para alagaan ka. Mahal na mahal kita talaga. Pag-uusapan nga pala. Dapat kong pasalamatan ang babaeng pipi na yon. Kung hindi dahil sa kanya. Mauha, ang ebidensya laban kay Jiang Shipeng. Ano? Song Yunyun, talaga namang hindi ka nawawala. Chen Wenyan, ang babaeng katulad mo, na walang puso, ay dapat lang na mapunta sa impyerno. Bitawan mo ako. Bitawan Montag. Kung hindi mo kayang iligtas si Jiang Shipeng, na nahatulan ng kamatayan, dapat sumama ka sa kanya. Huvak. Kung papatayin mo ako, hindi mo malalaman kailanman. Kung sino talaga yung nasa abandoned house. Anong sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, yung kasama mo sa abandoned house, hindi ako yon. At yung pipi na nag-alaga sa'yo, hindi ko ipinadala. Pero alam Montag Bea, na para lang makita ka, nilakaran ng babaeng yon ang mga baga, na nagnininggas. At hangal na nagsubok ng gamot para sa'yo, hanggang sa maging pipi siya. Sabihin mo sa akin. Sino siya? Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo, ang babaeng yon ay tunay na nagmamahal sa'yo. Kahit na sinabi mong ayaw mo sa kanya, nagmadali pa rin siyang magbigay ng antidote sa'yo. Sabihin mo sa akin kung sino siya at pababayaan kita. Bitawan mo ako. Young Master. Pakiusap, pakasalan mo ako, pwede ba? Hindi ba't mahal na mahal Montag ako? Mahal din kita, pakasalan Montag ako, pwede ba? Ganito ba kalaki ang pag-ayaw mo sa akin? Jiang Yaying. Hindi mo malalaman kailanman kung sino talaga siya. Tigilan mo yan. Young Master, ito ang mga bagay na nakita namin sa South House. Young Master, mukhang ito yung maskara ng babaeng naghatid ng gamot mula sa Jiang Corporation kanina. Pumunta sa South House. Ang ganda. Kung ayaw mong umalis, sabihin mo sa kanya ang totoo. May anak ka sa sinapupunan. Ivan ka niya. Sa puso ko, napakabuti ng panganay na Ginoo. Kahit na palaging gustong palayasin ni Chen Wenyan ako, patuloy niya akong ipagtatanggol. Kaya, ayokong gamitin ang anak sa sinapupunan para ipilit siya. Bukod pa, sinabi niyang napupuot siya sa ganitong babae. Nakakadiri ako sa kanya. Baka kay Chen Wenyan niya sinabi iyon. Hindi niya alam na ikaw yon. Napakalayo ng agwat namin kahit gusto niya akong pakasalan. Hindi kami magkakapantay. Ang pagmamahalan namin ng panganay na Ginoo, dito nagsimula. Dito na rin matatapos. Anak, kahit na ako lang ang mag-isa sa hinaharap, sisikapin kong protektahan ka. Tara na. Huwag kang umalis. Wala pong tao sa timog na bahay, Ginoo. Ang panyong ito,
Buhay pa kaya si Yun? Tingnan ang CIA. Gusto ko malaman kung sino talaga. Ang taong ayaw ipagtapat ni Chen Wenyan kahit mamatay pa siya. Siege. Nalaman na ng panganay na Ginoo. Si Yun pala. Buhay pa siya talaga. Ginoo, may sulat dito. Panganay na Ginoo. Kapag nabasa mo na ito, nasa daan na ako papuntang paliparan. Ginoo. Paumanhin sa pagtatago ng katotohanan. Ako pala ang kasama mo sa lahat ng oras. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Ginamit pa ni Wenyan ang buhay ng kapatid ko para takutin ako. Kaya napilitan akong magsinungaling. Doon, makinig ka sa ate mo, alam mo? Ang panahong ikaw ay nakakulong sa sirang bahay. Iyon ang pinakamasaya kong mga araw. Kahit hindi ako makapagsalita at hindi mo ako makita. Hanggang sa dumating si Chen Wenyan. Sabi mo, napupuot ka sa mga babaeng katulad ko. Sa mga hamak na katulong na tulad niya, pinaghirapan mong umakyat sa aking kama, hindi ka karapat-dapat. Manatili sa tabi ko. Nakakadiri. Nagdesisyon ka na ba? Yun. Pasensya na. Hindi ko alam na ikaw pala. Pakiusap, hintayin mo ako, malapit na ako. Huwag kang aalis. Kuya, pagbutihin mo ang pagpapatakbo ng Giant Corporation. Balang araw magkikita ulit tayo. Ayon sa balita, si Jiang Yaojing ang pumalit. Bilang presidente ng Jiang family, sa loob lamang ng 6 na taon, ay naging pinakamayaman sa Dragon Country at nasa top 3 ng world's richest. Pero hanggang ngayon ay single pa rin. Ayon sa mga insider, si Boss Jiang ay may minamahal na hindi naging kanya. Boss Jiang at si Boss Song ng Eugene Real Estate sa Sulan Country ay nais kang anyayahan sa hapunan ngayong gabi. Para pag-usapan ang collaboration. Tanggihan mo. Nakalimutan mo ba kung anong araw ngayon? Ay naku, paano ko nakalimutan to? 6 na taon na ang nakalipas ngayong araw. Ay ang araw na malis. SI Miss Yun kay Boss Jiang. Tuwing sasapit ang araw na ito. Naghihintay si Boss Jiang sa airport. Ay naku. Imperial City, narito na ako muli. Yun. 6 na taon, sa wakas bumalik ka na. Hindi ba't magkikita tayo mamayang gabi? Bakit ngayon pa tayo nagkasalubong? Boss Jiang, ako ngayon ay bilang presidente ng Yunjing Real Estate, narito para makipag-usap sa iyo tungkol sa collaboration. Hindi ito para magbalik tanaw. Kung gusto mong pag-usapan ang collaboration, pwede bang gamitin natin ang status natin bilang mag-asawa? Sabi ni Mami, pwede naman. Umuwi na tayo.